Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa darating na Balikatan 2024 exercise, nakatakdang magsanay ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay kahit inaangkin din ng China ang bahagi nito at pinamumugaran pa ng Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territorial waters and also within the exclusive economic zone. Pero hindi ba pag-uugatan ng dagdag tensyon ang balikatan exercises sa dagat na inaangkin ng China? Well, that's their problem. That's not our problem. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan exercises, kabilang ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Hiwalay pa sa balikatan ng anti-submarine exercises ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea sa dagat malapit sa Palawan sa April 7 na iniulat ng Reuters. Pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng AFP. Kaugnay naman ang muling pag-ungkat ng China sa umano'y pangako daw ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre, iginit ni National Security Advisor Eduardo Año na walang dokumento na magpapatunay ng gentleman's agreement. Ayon sa kanyang dating presidential spokesperson, pinasok yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. The Chinese are always talking about the gentleman's agreement. They cannot show anything meron talaga, even a document or even identify somebody who said that. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.